Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mika Pastor at aking ilalahad ang aking tutuhan sa ating daily devotion ngayon na pinamagatang Waiting for Resurrection. Ang ating scripture ay mula sa Romans chapter 8 verses 22 to 25, kung saan ang buong nilikha ng Diyos ay dumarating para maligtas mula sa sumpa o kasalanan. At ang huling pag-asa ng mga nilikha ay ang muling pagpabalik ng Panginoong Hesukristo. Ang first teaching natin ay we are waiting for the final coming of Christ para magkaroon tayo ng perpektong katawan. Dahil dito po, kapag nagkaroon tayo ng perpektong katawan, ay ito na yung katawan na hindi na namamatay o hindi na nakakaranas ng sakit o pagdurusa. Kaya sa pamamagitan po ng muling pagkabuhay ni Kristo ay ang mundo, ang mga tao ay magiging perpekto. Second teaching ay we are waiting for the resurrection. Dito magkakaroon tayo ng panibagong katawan na parang kay Kristo nung muli siyang nabuhay, kung saan ay nakaka-transcend siya sa pintuan. Ito po yung katawan niya ay physical body na nakakakain siya, nahahawakan siya ng iba, pero spiritual body din siya dahil nakaka-transcend siya sa pintuan. Kagaya lang ng kung binisita niya yung 12 apostles na nag-transcend po siya sa pintuan, pero yung katawan niya po ay physical body pa rin po. At kapag po dumating yung resurrection ay magiging ganun ang katawan natin. Yung katawan na parang nung muling nabuhay si Panginoong Hesukristo. Third teaching ay, we are waiting for the redeemed creation. Ito yung tuluyang pagtubo sa mga likha para mapalayas ang sumpa at pagdurusa. Dito, mamanahin natin ang lahat ng pagmamayari ng Panginoong Hesukristo. Kapag tayo ay nag-redeem creation na, dahil natubso tayo ng Panginoon o naligtas na tayo, magiging perfecto na tayong tao na hindi na tayo nakakaranas ng paghihirap o pagdurusa, at yung perfect world, mamanahin natin yun dahil kapatid natin ng Panginoong Hesukristo at ama natin si Lord o ang Panginoon ay lahat ng nasa paligid natin, lahat ng nasa mundo ay mamanahin natin. Ang application natin ngayon ay first, filter our works with eternal perspective. Kung ang mga ginagawa ba natin ay may eternal value o madadala ba natin until resurrection. Kung mga bagay na ginagawa natin ay hindi naman mahalaga o parang walang katuturan o walang kabuluhan, huwag na natin gawin. Kagaya ng mga masasamang bagay, mga bisyo, mga pagsugal, huwag na natin gawin kasi hindi naman natin yun madadala sa eternal world. Kasi ang madadala natin sa eternal world ay yung pagiging masunodin natin sa Panginoon, ang pagiging kung paano natin pinipraise ang Panginoon. Yung mga bagay na wala namang kabuluhan o hindi naman magkakaroon ng mabuting epekto sa atin ay huwag na lang natin gawin dahil kailangan habang nabubuhay tayo ay iniisip natin yung eternal perspective, yung panghabang buhay. Second application is invest in something we do not see. Ito yung mga bagay na hindi natin nakikita. Nagkakaroon tayo ng pag-asa o umaasa tayo para sa bagay na yun. Dahil kapag nakikita natin yung bagay, parang hindi na tayo umaasa para dun. Kagaya niyan, kuwari meron tayong nakikita sa harap natin na pagkain. Hindi na tayo umaasa para sa pagkain na yun kasi nakikita na natin. Halimbawa, yung future natin, umaasa tayo sa future natin na magiging mas maayos pa yung future natin dahil hindi natin siya nakikita. So, kailangan natin mag-invest sa mga bagay na hindi natin nakikita para patuloy tayo na gumawa ng mga mas makakapagpa-improve sa sarili natin para mapunta tayo doon sa inaasa natin sa buhay natin. So, ang best eternal investment na sinabi ni Pastor Russell ay gamitin ang buhay para paglingkuran ang Diyos at magbago. Kaya tayo nandito, ang kapilang Panginoon ay dahil meron tayong bad edges, meron tayong mga rooms for improvement. Kaya ang kailangan natin gawin sa sarili natin ay tanggapin yun at unti-unti ay magbago tayo at paglingkuran natin ng patuloy ang ating Panginoon.
Third application is wait patiently for our ultimate hope. Maghintay tayo bago dumating ang Panginoong Hesukristo. Ano ba ang ultimate hope natin dito? Ang ultimate hope natin dito ay yung resurrection, yung magkaroon tayo ng perpektong katawan at perpektong mundo. Kaya habang hinihintay natin yun, ay gampanan natin ang ating tungkulin para bumuti o gumanda ang ating buhay. Kagaya nga sa daily devotion kahapon, tayo ay actors lang sa theater ni Lord. So, kailangan natin gampanan yung role na inassign niya sa atin dito sa mundo na to bago dumating yung resurrection o yung hinihintay natin ultimate hope. Kaya habang nandito tayo, gumawa tayo ng mabuti, paglingkuran natin ng Panginoon, ipalaganap natin ang salita niya. So, ang point of discussion natin ngayong araw ay, why do we have to filter our works in the light of eternity? Dahil para yung mga gawain na iniisip natin na madadala natin sa eternal life natin ay magiging mabuti para sa atin. Dahil kung nag-focus tayo sa buhay natin ngayon na puro tayo bisyo, pagsusugal o yung mga hindi magandang bagay ay di yun makakapagbigay sa atin ng mabuting epekto. Makakabigay sa atin ng masamang epekto. Kung nabuhay tayo na naging mabuti, pinaglilingkuran ng Panginoon, pinalalagan ang salita ng Panginoon, yun madadala natin yun hanggang sa eternal na buhay natin. At dapat sa buhay natin ngayon dito sa mundo, palagi natin iniisip yung life after death. Dahil ang life after death, ang habang buhay na yun. Kapag nandun ka na, wala ka nang magagawa. Wala nang parang rewind sa buhay mo. Ay, dapat pala naging mabuti ako. Dapat pala ito ginawa ko. Wala nang ganun dahil nandun ka na sa eternal life na yun. So, ngayon, magiging parang main focus or point natin ay maghintay tayo for resurrection. At habang naghintay tayo sa resurrection para makuha natin itong perfect body o perfect world at mangnahin natin kung ano yung mga ipapamana sa atin ng ating Panginoon, ay gawin natin ang ating makakaya para maging maganda at maayos ang buhay natin at maging mabuting tao tayo at magkaroon tayo ng eternal perspective. Yun lamang po at maraming salamat.